I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Yusek, yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Pala statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Correct. Election na po sa Lunes, Yusek. Ultimately, ang impeachment po ay numbers game. Have you spoken to the President about this impeachment complaint? And does he remain confident that he will continue to have the numbers to keep him safe from an impeachment for the rest of his term? Sa ngayon po ay hindi pa po nababasa ng buo ang sinasabing impeachment at wala pa po tayong masasabi patungkol po dyan. Pero muli inuulit natin kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, yan po lahat ay base sa batas. Yusek, kagabi po ay umattend si VP Sara sa meeting de avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawu-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon. Sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kaniyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, savage na naman mga hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Tama! Next question, Kenneth Pasyente, TV. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Yusek Castro. Ito kasi yung sinabi ni Sara Duterte. Ito,
I'm not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Ay nako, kung mabubura ka man madam, wala na kang paki. Lahat ng tao sa mundong ibabaw, namamatay, pero may time tayo. Oh, 'di ba? May kanya-kanyang oras 'yan o may kakanya-kanyang petsa kung kailan bawiin ang buhay ng isang tao. Walang makikinabang. Oh, 'di ba? Sino makikinabang kung tuluyan? Wala, syempre, 'di ba? Oh, lahat ng tao namamatay, ikaw naman Hindi ang mga Pilipino. What we are witnessing is a systematic demolition job. There's no demolition job. Kayo lang po ang nagsasalita ng ganyan. Diba? Actually guys, sa totoo lang, ang problema talaga ng bansa, ang mga Duterte. Since pa tumatakbo sa pagkapangulo si PBBM, binanatan na po ni Digong. Pero walang paki si Pangulong Marcos Jr. Tuloy pa rin ang pagtakbo niya sa pagkapresidente. Nung binanatan siya ni Mr. Duterte that time, nabawasan ba ng boto si Pangulong Marcos Jr.? Hindi. Bagkus naglandslide. Oo, totoo yun guys. Naglandslide ang Pangulo sa kabila ng pambabatikos ni Digong sa kanya. So, ito, sa totoo lang, ang problema talaga ng bansa, itong mga Duterte na ito, lalo na ito si Sara Duterte, my goodness guys, tingnan mo, she talking to herself talaga, akma yung mga sinasabi niya sa pagkataon niya. Siya ang problema ng bayan na ito. Kung manahimik na lang siya, sana siya at tulungan ng gobyerno, hindi sana siya magkaganyan. Alalahanin niyo si PBBM, hindi nang aawa yun, my goodness, kahit isang mura hindi niyo naririnig para ibato sa mga Duterte, wala. Ito mga Duterte ang lakas loob. May pa-impeach pa sa Pangulo. Ay sus Mariusip, hindi nyo kakayanin si PBBM. Hindi po nagdidesisyon yan na may nilalabag na batas. No. Sus, kayo naman, bago niya magdesisyon yan, susuriin mabuti. Alalahanin nyo, di kalidad ang mga katabi niya. Mga sikat na lawyers, ang mga bihasa, mga dating Chief Justice na, ayan sabi, ay ewan ko dito babaeng to mga babayan, ewan ko lang to kay Sara Duterte, hindi na lang manahimik sabi niya demolition job daw against political opponents that wants there to put the country first even if it's mean going against the most powerful interest in our homeland. My goodness, alam niyo guys, si PBBM na yan, hindi natatakbo. Presidente po ng Pilipinas po iyan. Sa kabila ng pambabatikos ng mga DDS, itong si Sara Duterte, tingnan niyo man ang mga rally sa alyansa. Sinusugod talagang alyansa. Sadyang malakas si PBBM. Kahit maglalaban uli yan sila ni Sara Duterte next election, maniwala kayo sa akin, ilalampaso niya yan si Sara Duterte. Even si Speaker Martin, ilalampaso niya ito. Sa ganitong klaseng ugali ng isang politician, nakikita nyo sa pagkatao ni Sara Duterte, yan ba ang gusto nyo? Iupo sa Malacanang? Ano na lang ang mangyayari sa bayan natin? Kung ito iupo nyo, ay, maniwala kayo sa hindi, palpak, kawawang Pilipinas, kulilak na naman tayo. Baka kako maisip ko mga kababayan, yung kaba ng bayan, baka masimot. Diba yung papa niya nga, nagbenta ng ginto 49 point something tons yata yun. Ay, sus Mariusip guys, ang laki yun mga kababayan. Ilagay ko sa screen ko. Nakikita nyo naman yun. Hindi po alam ng taong bayan yun. Kung hindi umupo si Pangulong Marcos Jr., hindi po nabunyag yun. Hindi, sa totoo lang. Ang daming pera na nawawala. Lumubog ang utang ng Pilipinas. Tingnan nyo, si PBBM ang nagbabayad. My gosh! Ano pa ang hahanapin natin dito sa Pangulo natin ngayon? Ang ganda ng takbo ng ekonomiya. Ayun kay Yusek Castro. Talaga naman, yung GDP ng Pilipinas. My goodness. Ano pang hahanapin nyo? Tapos sasabi ni Sara Duterte, ano ba ang nangyayari sa bansa ngayon? Bakit? Anong nangyayari? Walang nangyayari. Ang nangyayari, gumaganda ang takbo ng
ekonomiya ng bansa. Bumaba ang inflation, dumami ang may trabaho, bumaba ang kilo ng bigas, na-implement na yung 24 kilong bigas after election, babalik. Ano? Anong nangyari? Maganda. Guys, for sure, bubulusok ang mag-i-invest na malalaking kumpanya sa bansa natin. Wait and see na lang kayo. So, dahil dito, si Sara Duterte nagmamalinis, assuming na may na walang ginawang hindi maganda. Dapat ito, no? Focus na lang sana siya sa sarili niya, magtrabaho na lang siya bilang vice presidente. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga rally nila. Tingnan niyo yung mga speech niya. Ano po ang plataforma? Ang plataforma nitong babaeng ito, walang iba kundi ang pamahalaan, kundi si Pangulong Marcos Jr. Yun, yung manira ng kapwa politisyan. Tulad ni Congressman Chua, papatayin siya ni Sara Duterte para ipapalunok yung mansanas hanggang mamatay. Mamatay tao tuloy. 'Di ba? Sabi ni Mr. Las Cañas. Tukhang queen yan nga, sabi ni Mr. Las Cañas, guys. So, malinaw na malinaw sa sinabi ni Jose Castro, siya po ang problema ng bansang ito. Republic of the Philippines. Ang nanggugulo ngayon sa bansang ito, walang iba kundi si Sara Duterte. Tingnan nyo, guys, yung mga nagko-comment, ipakita ko sa inyo ng saglit, ha? Yan. Kayo ang ugat ng problema mula umpisa. Yan ang totoo. Agay, how about stop talking and start working? That's good idea. Sa totoo lang, ganun dapat ang gagawin ni Sara Duterte, guys. Diba? Ayun na lang sana. She is blinded by her issues so that she blames all in the government's expect her issues. Kaya nga, nakikita niya yung gobyerno ang ganda ng takbo ng ekonomiya ngayon. Tapos, dinadivert niya na walang nagawa itong administration na ito. Hello, Madam Inday. Diba? Ano ba nangyari dito sa Vice Presidente ng Pilipinas, mga kababayan? Tama, pero yung issue niya dapat asikasuhin niya. Diba? Masyado talagang self-centered. Hindi lang kayo ang pinoproblema ng gobyerno, isa lang kayo sa madaming problemang kinakaharap sa ngayon. Pero sa inyo pa lang hinihingal na ang gobyerno natin. Alam nyo, tayong mga Pilipino, sa totoo lang, tama yung sinabi ni PBBM, ang pagkakaisa, pag mayroong pagkakaisa, for sure guys, gaganda ang ekonomiya. Magaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Yung pagkakaisa ba, magtutulungan, di ba ugali ng Pilipino? Pero mayroon din talagang sadyang Pilipino na makasarili. Gusto talagang makaupo sa Malacanang. Okay lang sana kung very well experience ang kanyang karanasan. Kaso lang wala walang karanasan sa politika. Mayor lang. Sabi nga ni Secretary Gadon, immature. Wala, kulang sa kaalaman. Kayo po ang problema. Ikaw, lalo. Agay. Yan yung mga I regret. I voted for you. Ayan, tuloy. Ako, nagsisisi ako. Ang akala ko naman, sulit naman ang tulong niya. Suportahan si PBBM. Sabi niya doon sa kampanya na noon. Ay, nako, ewan. Dahil sa inyo, naging ganito ang bayan, nawala ang moral, ascendancy ng mga Pilipino. Ayan. Sampal yan sa pagmumukha ni Sara Duterte. Ayun oo naman, isa ka sa problema. Malaking problema, pero isa ka lang. Yan, tuloy. Ikaw, Sara. Ang problema, wala sana lahat yan kung hindi nyo minumura ang presidente. At kung maipalawanag mo, sana maayos. Yung 125 million, baka buong Pilipinas mamahalin ka. Tama! Hindi mo dapat na manawagan pa, kaso lalo kang nanghamon at naninira. Ibahin mo naman yung pag-ugali mo. Sayang lawyer ka pa naman. Tama, guys. Alam nyo, ito naman, kaya nga lagi kong sinasabi, ito si Sara Duterte, sa totoo lang, hindi ko alam kung nag-lawyer ba ito, or nag-lawyer lang. Napaka-professional niyang tao, tapos ganito ang inaasal niya. Kaya nga lagi kong sinasabi, askal, ang asal niya. Kalye ba?
Oh, tambay. Di ba, guys, yung mga ugali ng mga ganyang matataas na official supposed to be yung magiging ehemplo ka ng mamamayang Pilipino. Siyempre, pag maganda yung ipinakita mo, sasabihin ng mga taong bayan, magaling to. Bagay ito magpresidente, di ba? Oh, really? Pamilya mo kaya sakit sa bangs. Siyempre guys, yung sa kababanat niya, di ba? Sa paninira niya, nadadamay po ang mamamayang Pilipino. Hindi mo maiwasan ang mamamayang Pilipino na nagsasalit. Tulad yan, mga netizens natin, mga kapwa natin Pilipino, nakikita ang pag-uugali niya. Nagkukomento sila, hindi mo sila masisisi. Yun ang nakikita nila sa pag-uugali nito. Ikaw, problema, Inday. Agay. This woman is psychologically imbalanced. Not fit to run in public office. That's correct. Dapat ito pang kapitan lang no? Or mag-aral sa muna. Rhetorical idiocracy by Sara in her public patriotic address during their meeting di Avance. Hoy, nako. Taong bayan na yan, sakit ka sa bangs ko. Tumahimik ka, Inday. Agay. Sila kasi bininta nila ang Pilipinas sa China. Yes. Guys, napanood ko yung isang interview ni dating Chief Justice yata, yun ni Mr. Carpio. Isinuko nga ni Digong ang Ayungin Shoal sa China. Kaya nga, naisip ko din, kaya siguro kung bakit nangharas ang China. Yun ang kadahilanan. Tingnan nyo, dyan pa lang Dyan pa lang. How much more pag ito ang naging presidente? Baka pati Boracay, ibebenta na. Di ba? Droga, kahirapan, mga palukong Pilipino at mga ganid sa politiko. Agay, ikaw at ang pamilya mo ang ugat ng mga kaguluhan. Wala kayong sense of accountability. Agay, taong bayan na ang niluluko at niluluko ninyo. Ni hindi mo na ipaliwanag ang maayos kung saan mo dinala ang budget ng OBP at DepEd at yung 125 million pesos na ginasta mo sa loob ng 11 days. Agay, ang kapal ninyong lahat, yung kabubuhan at kayabangan mo ang magpapabagsak sa iyo at sa pamilya mo. Tama. Sinungaling, hilig mo ano sabi niya? Magpahid ng dumi mo kay PBBM at sa Marcos admin. Baga. Kaayo, kagnaw. Agay, Bisaya di ay ni. Baga makapal daw mukha, guys. Baga kaayo, kagnaw. Everything has come to an end. The day of reckoning is near. Better watch out. See? Makapal daw mukha niya. Baga kayo, kagnaw. Kayo ang problema ng bansa. Mga hambog kayo at mga kurap at mamatay. Ala kayo, bes. So, yun mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Grabe taong bayan na po ang nagsalita dito, ha. So, yun guys. Talaga, sa totoo lang, totoo yung sinabi ni Yusek Castro. Siya po ang problema ng bansang ito. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.